Ryan! Ang pagkaroon ng kotse ay parang isang sign na rin ng success dito sa Pilipinas. Na kahit sa totoo, dagdag sa financial responsibility ang magkakotse. Pero sa panahon ngayon, tunay na pangangailangan na ang kotse para sa mobility. Panoorin nyo pala yung episode ko ng Cost of Owning a Vehicle para may idea ka. Alam naman natin na hindi maaasahan ang public transportation dito sa Pilipinas. Kaya importante na may sariling sasakyan. Alam ko, uso na mga mobility apps ngayon na kaya kang dalhin kahit saan. Mapa 2 wheels man or 4 wheels. Pero syempre, iba pa rin ang may sariling sasakyan na nagagamit. Ikaw mismo may hawak sa paggamit. At para sa mga single dyan, sabi nga ng iba, mas mabilis ka makahanap ng love life kung may sarili kang sasakyan. At mas lamang pa, yung mga nakabagong sasakyan. Ang swerte mo na lang kung meron pamana na kotse para sa'yo. Mga tipong regalo ni Lolo, yung nanalo ka sa raffle, o kung may pa-car plan ang trabahong pinasukan mo. Pero, hindi naman lahat ganon kaswerte, di ba? Ito ang mga actual na paraan para magkaroon ng kotse dito sa Pilipinas. Number 1. Ang pagbili ng kotse gamit cash bilang full payment. Number 1 talaga to. Para walang madaming tanong, cash is king, di ba? Or queen. Kasi sa bahay, mga babae naman ang tunay na nasusunod. Basta may available na unit at available na rin ang cash, pwede ka nang kumuha. Ang sabi nila, ito daw yung cheapest way para magkakotse. Wala ka na daw kasing kailangan bayaran na interest. Ngayon, kapag ayaw naman maglabas ng buo, meron din financing options. Kotse mo insured, tapos ikaw hindi. Sa AXA, hindi lang kotse ang pwede mong ipa-insure. Meron rin silang pantao. At yun ang AXA My Life Choice. At yan ang choice ko. May kasama ng life protection, critical illness coverage, at life goal fund. Tapos mo mabayaran, insured ka na for life. Make this your life choice. Number 2, bank financing. Ito yung kapag pumunta ka sa depository bank mo, o in other words, kung saan ka may bank account. Nag-apply ka sa kanila ng car loan at sila rin ang nag-process ng application mo. Gets mo? Loan mo sa bangko mo. Tapos, pupunta ka na lang sa car dealership na may bank PO. Tapos, makikipag-coordinate ka na lang sa ahente or pwedeng si bank na rin ang makipag-coordinate para sa'yo. Usually, sa ganitong paraan, mataas ang down payment ng sasakyan. Kung ayaw mo naman ng ganon, number 3, in-house financing. Kapag sinabi mong in-house financing, si car dealer ang magpa-process ng auto loan application at pag-release ng unit mo. So parang one-stop shop at mas flexible. Hashtag, alam mo ba, na sa car dealers ka lang makakuha ng low down payment. Iba na kasi kapag sariling promo nila. Tulad ng number 4, lease to own. Parang financing lang rin pero iba ang terminology. After loan period, sa'yo na yung unit. Usually, ang obvious na takeaway dito, nakasulat sa ORCR mo, pangalan ng financing institution, lease to, pangalan ng owner. Kapag ganito, walang encumbrance. Mas mabilis ang transfer ng ownership tapos ng loan period mo. Siguro nasa isip mo ngayon, alam na namin yan lahat. Eto malamang hindi pa. Kasi bago pa lang. Hashtag, alam mo ba na meron na rin dito sa Pilipinas nung parang lease na tulad sa US na tinatawag na number 5, pure lease. Yung iniisip mo lang yung gas and go na. Bayad ka lang ng deposit at monthly kasama na yung registration, insurance, and maintenance. Galing, di ba? Imagine mo, same benefits ng parang nag-rent ka lang ng kotse. Kung nag-iisip ka kung saan meron nito, meron ang Kinto One. Kasama to sa Mobility for All project ng Toyota. Visit www.toyota-mobilitysolutions.ph or hanapin tong content ko na ano nga ba ang bagong produkto ng Toyota para sure number 1 sila hanggang 2030 dito sa Pilipinas. O ngayon, at least updated ka na kung ano nga ba ang iba't ibang paraan para makakuha ng kotse sa Pilipinas. Kung ikaw, alin dyan ang pipiliin mo? Comment below.
At may naisip ka pa bang ibang paraan para magkakotse dito sa Pilipinas? Comment below. By the way, paalala ko lang, mag-ingat sa mga pasalo o pag-assume balance kasi wala kang karapatan sumalo or magpa-assume ng balance kasi hindi pa sa iyong sasakyan. Kung nakadagdag kaalaman tong episode na to sa'yo, don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para updated ka sa mga relevant at informative automotive-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.